Magandang umaga sa inyo lahat diyan sa Gospel Light Baptist Church sa Ojongan. Salamat sa pagkakataon na ako ay inyong naimbitahan para magbigay ng mensahe. So sana po ay naririnig nyo ang boses ko ngayon, and sana ay maging pagpapala ang ating maiksing mensahe para po sa inyong devotion ngayong umaga na to. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Hingi tayo ng gabay at biyaya ng Panginoon ngayong umagang ito. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa simpleng at maiksing bakasyon na ito, na nagkaloob kami ng pagkakataon na makapagtipon-tipon upang makipagtipan sa isa't isa, at higit sa lahat ay makapag-aral ng inyong salita na kami magabayan at mabigyan ng wastong kaisipan kung paano po isabuhay ang aming pagiging Kristiyano sa mundo na ito, na napakaraming mga pagsubok at mga tukso upang kami ay mailiyo sa inyo. Sana po, Panginoon, ay maging importante ang mensahe na to sa amin upang maiangkla namin ang aming buhay po sa inyo. At salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa ay maging Kristiyano po kami na namumuhay na may magandang testimonya para sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga po uli. At hayaan niyo po akong mag-share ng aking presentation para may visual din to ho tayo. Okay, so ang ating mensahe ngayon ay, ayan, yes, ayan po yung title. An Anchor for the Soul. Ayan yung anchor. So ano po yung anchor? So the anchor is yung angkla. O kapag kayo ay nakakasakay sa either Montenegro o Togo, kung may nakasakay na kayo sa barko, naalala ko sa mga pagkakataon na kami ay umuwi dyan sa Ojongan, isa sa mga inaabangan namin lagi, at kahit kayo, no, kapag nasa barko na tayo, kapag dadaong na, isa sa mga inaabangan namin yung bago dumaong, binababa nila yung angkla or anchor. Ito yung nagpapakapit sa barko para hindi siya tangayin. Lalo na pag, di ba, pag umuulan, ngayon medyo umuulan. Pag umuulan ay sobrang lakas ng alon. So, importante na maibaba ng barko yung angkla para kumapit siya dun sa kailaliman nung, nung seabed, at sa kabila nung malalakas na alon, so hindi siya ah, mahihila o mawawala sa pwesto. So napaka-importante ng isang angkla para sa isang barko. So gayon din sa buhay Kristiyano natin. Napaka-importante na sa kabila ng ah, binibigay ng mundo na ito sa atin, lalo na sa ating mga kabataan, sa mga young people natin. Alam natin ang mundo natin ngayon ay napakapuno ng tukso, ng distraction, ng mga bagay-bagay na naglalayo sa atin para sa serbisyo ng Panginoon. Ah, sa isang Kristiyano na tunay na nakakilala kay Kristo, tunay rin tayong merong angkla kung saan ito yung ah, magpapanatili sa atin sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang kalooban. At pag-aalalan natin ito, kaya ang title po natin is An Anchor for the Soul. An Anchor for the Soul. So buksan natin sa Hebrews chapter 6 verse 19. So, ayan po sa inyong screen, makikita nyo rin naman siya. Sabi dito, which hope we have as an anchor for the soul, both sure and steadfast. Which hope we have and as anchor for the soul, both sure and steadfast. So, patungkol ito kay Kristo. Ito ay sa Hebreo, nakaukol siya kung saan ang pag-asa ng isang Kristiyano ay huwag nating kalilimutan. Ito yung matatagpuan lamang natin ang pag-asa na ito kay Kristo. At ang pagkakaroon ng isang halimbawa sa angkla, ito yung sa kabila ng
being tossed to and fro kung saan yung mga tukso sa paligid, pagsubok sa paligid ay ah, inilalayo tayo sa ating atensyon o fellowship o pakikipagtipan natin sa Panginoon. Pero kung si Kristo ay ating patuloy ah, na ating sinasamba, ating minamahal, ating ah, pinupuri at kinikilala bilang Diyos kasi pag sinabi natin siya ang ating Panginoon, ibig sabihin siya yung nangunguna sa ating buhay, siya yung lagi nating sinusunod. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya para siyang inahalin tulad sa isang angkla. So yun siya yung kumakapit para kahit na gaano kalakas yung alon, hindi tayo mawawala sa piling niya. Okay. So which hope we have as an anchor for the soul, both sure and steadfast. So that's Hebrews 6 verse 19. Okay, so may tatlo po akong punto ngayon sa mensahe na to. So the first part, number one, so yung truth number one po natin, are the storms and the slippery places o yung mga bagyo o yung mga lugar na delikado. Okay. Ngayon, ano kaya itong mga bagay na ito? Okay. Kaya halin tulad ko yung barko yung isang barko. Lalo na pag ilang beses kaming umuwi o sumasakay ng barko at kayo rin siguro. Pag ito parang kailan lang, di ba, malalakas yung ulan, mabagyo. Isa sa mga pagsubok ng isang ah, kapitan o isang miyembro ng isang barko kapag sila'y dumadaong ay yung lakas ng hangin, yung alon, at yung pagiging madulas ng kapaligiran. So, delikado yun. Kasi maaari kang maaksidente. Kaya sa sitwasyon na ikaw ay magbababa ng angkla, dapat sinisigurado nila na ligtas din ah, yung nagsasagawa ng pagbababa ng angkla. So, ilang beses ko nasaksihan yon. Pero higit sa lahat, ito ang pinakapagsubok ng mga nasa barko, na pumapalaot, yung mga bagyo. At isang halimbawa dito ayon sa salita ng Panginoon ay ang buhay ay dumarating sa pagkakataon kung saan parang walang stability, hindi siya ah, parang walang kaayusan na nangyayari. So may kaguluhan na nagaganap. Ito maari yung sa English ay mga storms of anxiety o yung mga slippery places of pressure kung saan may mga sitwasyon na parang naguguluhan ka, nadidistract ka, may mga pressure sa paligid natin. Kumbaga nawawala yung ating atensyon sa Panginoon. So this could also be secret sins. So saan natin ito mahahalimbawa? Okay, so sinisimplify ko na lang yun na dun sa Hebrews. So isa sa mga pagsubok ng mga tao sa Hebreo ay yung mga kasalanan na nagpapahina sa isang Kristiyano. At sa ating mga kabataan, pumapasok na tayo, no? So ano kaya yung mga bagay na ito? Ano yung mga bagyo o mga delikadong sitwasyon kung saan nailalayo tayo na maaring maging sanhi ng pagkahulog natin sa kasalanan. So, this could be places of pressure. Baka yung mga peer pressure natin, yung mga kapwa natin sa eskwelahan ay hindi nagbibigay ng ah naglalayo sa atin sa Panginoon. It could be yung mga masamang pagkakabarkada. Okay. Mga tao nag-iimpluwensya no, yun. Linggo naman, huwag na tayong magdala ng simbahan. Ito na lang ang gawin natin. Mga bagay na kung saan matutukso kang magkasala. Okay. Maaring mga bisyo ito, maaring akala mo maliliit na bagay na pangungopia. Okay, so kayo, ano kaya ang mga bagay na ito? Ano yung mga ah, storms natin o yung mga sources ng pagiging delikado ng ating fellowship sa ating Panginoon? Sige, so maaari yung pag-isipan yan. Bigyan ko kayo ng ilang sandali para pag-isipan. Ano kaya itong mga bagay na ito? Okay. Na nagbibigay din sa akin ng pagsubok para yung aking atensyon ay maging katulad dun sa mga Kristiyano sa Hebrews na nagiging unstable yung aking testimonya or buhay Kristiyano.
So, pag-isipan natin ito sa may kanya-kanya kayong mga pagsubok, may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. At napaka akala natin mga bagay na maliliit lamang ito. Pero kapag ito ay baga na-overwhelm tayo ng mga bagay na ito, nakakalimutan natin ang ating Panginoon na meron tayong Diyos na ating masasandigan, hihinga natin ng wisdom. Panginoon, paano po ang ikikilos ko sa bagay na ito? Paano po yung bigyan niyo po ko ng karunungan para sa mga desisyon na gagawin ko ay tama po ang aking magawa. Eh, sana yun ang ating maging direksyon kapag nagaganap ang mga bagay na ito. Ayon sa Matthew chapter 7 verses 26 to 27, ayan. So marami ring sitwasyon kapag inaral natin yung salita ng Panginoon, maraming mga bagay o sitwasyon na sa salita ng Panginoon at sa testimonya ng maraming Kristiyano, maraming nagiging katulad ng pagsubok na to. So kung naalala niyo yung kwento ng wise man, okay, sabi sa Matthew chapter 7 verses 26 to 27, so kung may Biblia kayo, magandang basahin niyo ito, no? Pero nandiyan na rin sa screen. So, and everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. So ito yung patungkol sa isang tao na akala niya siya ay ah, matalino na, eksperyensado na, pero ang kanyang kagalingan ay nakaayon sa sarili lamang niya. At wala siyang ah, pagdepende sa Panginoon. So, para siyang isang foolish man o isang ano ba foolish? Nakalimutan ko foolish. Okay, so isang tao na akala niya siya ay magaling na hindi dumedepende sa Panginoon. Pero sa kanyang sariling kayabangan, kahambugan, siya ay nagtayo ng isang bahay pero yung bahay niya ay nakatayo sa isang buhangin. So dyan maraming buhangin, di ba? Kahit saan tayo pumunta, maraming beach dyan sa Odjongan, no? Pero kapag lumakas na ang ulan at lumakas ang hangin, alam natin na kung gaano ka-unstable ang isang buhangin. Di ba? At babagsak ang iyong tahanan kapag diyan mo itinayo. Lalo na pag nag-high tide dyan, di ba? So nalulubog lahat. At ganyan ang ah, isang halimbawa ng isang tao na ang kanyang kaalaman o kagalingan ay nakadepende lang sa kanya. Kapag dumadaan siya sa pagsubok, ay kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng panalangin, hindi ko kailangan ng kung ano. Matalino na ako. So, kayabangan yan. So, tayo ba ay humahantong minsan sa pagkakataon na kapag tayo dumaraan sa pagsubok ng ating pananampalataya ay tingin natin kaya na natin. But as for me, my feet were almost gone and my steps had well nigh slipped. Sabi sa Psalm 73 verse 2. So ito ay patungkol din sa isang tao na tingin nila ay kaya na nila pero dahil sa sariling kahambugan, hindi na sila humihingi ng tulong sa Panginoon, ay ako ay naaaksidente o napupunta sa peligro ang aking buhay. Kaya nga sabi din sa James chapter 1 verse 6, ito yung mga parallel or related verses. Sabi dito, but let him ask in faith. Ayun naman, nothing wavering. So huwag tayong makalimot. Kasi kung tayo ay tunay na naninindigan at nagsasabi na tayo Kristiyano, panindigan natin ito, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Ayun yung isang exercise ng ating pananampalataya. Okay, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Okay, kasi napakadali tayong maanod sa mga tukso na nasa paligid. Parang ito, he that wavereth, yung hindi na-exercise o hindi isinasabuhay yung pananampalataya at nakadepende lamang sa inyong sarili. So para siyang isang alon sa dagat na madaling tangayin. Napakadaling tangayin. So sana hindi tayo ganun. Kaya punta tayo sa second point. Ang second point dito is the sure and steadfast anchor. Ang sigurado, okay, na ating
pagsasandigan ng ating angkla. So our only solid foundation is in Christ. Si Kristo. Hindi siya nagbabago. He keeps our sanctification. He is our anchor, our salvation. Mali pa spelling. So siya ang ating kaligtasan. Sa isang Kristiyano na tunay na kumilala kay Kristo, ang pangako ng Panginoon ay kailanman hindi siya mawawalay, hindi siya mawawala sa kanyang mga kamay, sabi sa Matthew. At sa mga pagkakataon na, kasi ang ating buhay ay dapat isang buhay kung saan we are continually sanctified o tayo ay mas lalo araw-araw ay nagiging tapat tayo sa Panginoon, magiging banayad ang ating pananampalataya, nagmamature tayo, nag-grow tayo. Okay? Pero sa mga pagkakataon na may mga tukso sa paligid o pagsubok sa paligid na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, wag tayong kumalimot. Ang ating kaligtasan ay hindi nawawala. At gayon din si Kristo. So ang basehan ng ating stability sa ating buhay Kristiyano ay walang iba kundi si Kristo, hindi yung sarili nating galing. Kaya para siyang angkla, tulad sa picture na yan. Kahit anong gawin mo sa barko, kahit gaano karaming kalakas ng hangin dyan, kahit gaano kalalaki ang alon, maaring mahilo ka, matakot ka. Pero kapag yung angkla mo ay stable yan, tama ang pagkakakabit, hindi ka kailanman mawawalay dyan, hindi ka maaagos. So, baka nakakita na kayo ng isang ganyan. So, ganun din yan ay isang halimbawa ni Kristo sa Hebreo, na si Kristo ay parang ang ating angkla or our anchor. That if we keep exercise our faith kay Kristo, tayo nananalangin kay Kristo, tayo humihingi ng gabay kay Kristo. At paano natin malalaman yun? Diba, mamaya sa number 3, pag-uusapan natin yan. So yan ang basehan ng ating buhay Kristiyano. Lalo ngayon sa ating kapaligiran. Okay? Ano kaya yung mga pagsubok na pinagdaraanan ninyo? Maaring pamilya nyo ba ah, ay hindi mga Kristiyano? Maaring ang mga kaklase nyo ba ay hindi nagiging magandang impluensya sa inyo? O baka kayo hindi nagiging magandang impluensya? Okay? Kayo ba ay may mga sikretong kasalanan na inyong itinatago na akala ninyo ay maliit na bagay? Lumalayo tayo sa kalooban ng Panginoon sa bagay na yon. Pero sabi nga sa ating binasa, importante na tayo lumalapit sa Panginoon. Dahil kapag kayo nalulugmok, nangihina kayo sa inyong pananampalataya, ang kagandahan ng katotohanan na meron tayong Kristo sa ating buhay, meron tayong sandigan, meron tayong malalapitan. At sabi nga dito sa Psalm 62 verse 2, sabi sa Psalm 62 verse 2, He is, He only is my rock and my salvation. Ayan, He only is my rock and my salvation. Okay. He is my defense and I shall not be greatly moved. Okay. So ano ba isang rock? Di ba yan ang isang angkla? Kapag hinagis mo yan, hindi lang basta ihahagis mo yan. Okay. Meron at merong pestuhan yan na kung saan kapag siya ay nahulog, kailangan kumapit siya o tumusok siya sa isang bato. Kasi yan yung ah diyan siya nagiging stable. Kaya kahit gaano mo kalakas hilahin yan, kapag siya ay nakaangkla sa isang bato, hindi siya matatanggal. So kaya parang yan yung ginawang example sa Psalm 62. So He is my rock, my salvation. Okay? He is my defense. Ibig sabihin sa mga pagkakataon na tingin mo ay wala kang masasandigan, yan ang iyong pangdepensa sa mga tukso ng diablo na binabato sa inyo. Okay? I shall not be greatly moved. Okay? Sa amin, sa may Bulacan, maraming mga adobe na bato. Okay? At ang adobe o yung bato na yun ay napakastable. Napakahirap tanggalin, hindi siya madaling masira. Sa inyo, may marmol. O yan pala yung meron sa Romblon, di ba? Yung marmol. Isa yan sa mga pinakamatitibay na bato
na meron sa Pilipinas. At hindi siya madaling matanggal kaya kunyari sa mga lugar na ang ilalim ng lupa ay walang mga marmol o adobe, madaling lumindol, madaling mag-crack yung lupa. Pero kaya estable yung mga lugar natin kasi magaganda yung bato sa ilalim. So yun yung isang halimbawa ni Kristo. Siya yung ating malaking bato. Siya yung ating kaligtasan. Sa Isaiah 26 verse 3 naman, sabi, Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. So ang ating pagtitiwala ay dapat hindi sa ating mga sarili, kundi kay Kristo. At sa mga pagkataon na tayo na naguguluhan, nagugulumihanan, na-overwhelm tayo ng kasalanan, ah, baka may mga burdens kayo na tingin nyo nagiging mabigat sa inyong puso. Hindi ko masasabing bata pa kayo, no? Kasi lahat tayo may mga pinagdaraanan na. Sa amin, may young people din dito na bata pa siya pero pasanin niya ang burden ng kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ina at yung tatay niya ay hirap ding magtrabaho. Sila ay magkakapatid na ah, hindi, umaga mahirap yung kanilang buhay. Kaya marami rin siyang pasanin. Okay? Pero sa kabila ng lahat ng ito, kung ikaw ay tunay na nakakilala kay Kristo, mahahanap mo yung kapayapaan na yun sa Kanya. Mahanap mo yung kapayapaan na yun sa Kanya. Yun naman ang pangako at kagandahan na meron tayo isang tagapagligtas. Hindi lamang buhay na walang hanggan, syempre yun ang pinaka-importante. Ngunit habang tayo nabubuhay sa mundo, ang pangako na tayo ay na kay Kristo, we have that perfect peace in Him. So kapag tayo dumadaan sa mga ganong pagsubok, parang nagiging pabigat, naging burden, nahihirapan tayo. Diba? Kay Kristo natin mahanap yung kapayapaan na yun. At kahalintulad ng unang verse na binasa natin sa 1 Corinthians 3 verse 11, walang kahit anumang ibang pundasyon ang ating mahahanap na nailatag kundi ito ay na kay Kristo Jesus lamang. Ayan, sa 1 Corinthians 3 verse 11. So, for other foundation can no man lay that is laid, which is in Jesus Christ. Napakaganda na meron tayong Panginoon na hindi lamang nagligtas sa atin, kundi pinangakuan din tayo na ito'y panghabang buhay. So sa kadalasan sa ating mga Kristiyano na kakalimutan natin yun. Na meron tayong Panginoon na nandyan at nagmamahal sa atin. Kaya sa ikatlong punto natin, sa part 3, so patapos na po tayo. So casting the anchor daily. So pang-araw-araw ang pagsubok natin bilang Kristiyano. Pang-araw-araw na may pagsubok tayo sa eskwelahan, sa pag-aaral natin, ah, sa mga tukso pa sa paligid. Kaya nga araw-araw din natin dapat magamit yung angkla na ito. So ang isang angkla ay walang silbi kapag di ginagamit. May mga barko na, bakit may mga barko na tumataob? May mga barko na naliligaw. Kasi hindi nila ginagamit yung angkla nila. Diba? So ang isang katanungan dito, ano yung isang bagay na kaya mong gawin ngayong linggo para i-cast o gamitin yung angkla na meron tayo? Bawat isa sa atin ay parang barko na nangangailangan na tayo ay umangkla ah, sa Panginoon. O sige nga, may ideya ba kayo kung paano natin gamitin ito? So malinaw dun sa ating pinasa kanina, si Kristo ang ating angkla. Si Kristo ang ating kapayapaan. Siya yung stability natin. At simple lamang ito. Ito ay sa pamamagitan ng dalawang kaparaanan ng grasya or two means of salvation. Okay? Una sa lahat, sa salita ng Panginoon. So, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, para rin siyang lighthouse. Alam niyo yun, yung pag hindi na uso lighthouse ngayon. Ano? Pero noong unang panahon, ngayon kasi high-tech na yun. Pero kapag may isa kang barko at napakadilim, merong isang tore na may ilaw or lighthouse noon. So, doon na ang nagiging basehan ng mga barko para hindi maligaw.
Susundan lang nila yung ilaw kaya may mga lighthouse na tinatawag. May mga church nga pangalan, lighthouse eh. Okay, so thy word is a lamp unto thy feet and a light unto my path. Gusto nating mahanap yung kapayapaan natin nasa salita ng Panginoon. Gusto natin malaman yung tamang karunungan o wisdom. Panginoon, may pagsubok ko ngayon eh. May tumutokso sa akin na magkasala. Ano ba sabi sa Bible? Buksan natin yung Bible natin. Natutokso akong sumagot, makipaglaban, ah, sabihin lahat ng gusto ko. Sa galit ko, gusto ko magmura, etc. May mga verses sa Proverbs na nagsasabi na bago ka magsalita, pag-isipan mo muna, ipanalangin mo muna. Gusto ko makipag-away kasi nag-iinit yung ulo ko sabi rin sa Biblia, pag binasa mo, live peaceably among all men. No, kahit nga yung kapatid ko sa simbahan, nagiging tukso sa akin eh. Diba? Parang di ako minamahal, bastos siya, etc. May mga ganun na sama ng loob, di ba? Sabi naman sa James, ikaw ay dapat hindi magtatanim ng galit sa iyong kapwa, lalo na sa kapwa mo sa simbahan. May mga ganyan. So lahat ng mga aksyon na pwede natin gawin ay makikita natin sa salita ng Panginoon. So kaya importante na tayo magbasa. Importante na kapag may preaching ang ating mga pastor, kung si Pastor Wrestler man yan, syempre Pastor Manny, kung saang simbahan man kayo, sa Baptist Church man kayo umaaten, importante lagi ang salita ng Panginoon. Kaya pag may mga fellowship, huwag kayong kumalimot na may devotion lagi. Minsan na may time nun, pag may fellowship, gusto nyo puro games, di ba? Tapos pagdating ng preaching, may Bible verse na naman, pwede bang, may mga ganun eh. Importante siya ang susi ng bawat gawain sa simbahan. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? At ikalawa ay sa panalangin. Higit sa lahat ay sa panalangin. Okay? Ang salita ng Panginoon, ito na yung mensahe ng Panginoon para sa atin. Pero yung tayo naman na lalapit sa Panginoon na magpapakumbaba, hihingi tayo ng gabay, hingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, magagawa natin yan sa pamamagitan ng panalangin. Sa Philippians 4 verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. So panalangin, supplication yung paghingi sa Panginoon at magpapasalamat. Let your request be made known unto God. So ayan, sa panalangin at sa paggawa ng dalawang bagay na ito. Kuya, ano bang mas importante? Pagbabasa ng Bible o panalangin? Pagbabasa ba ng Bible o panalangin? Ano sa tingin niyo? Gusto ko yung sagot dyan na ano eh. Parang paghinga yan. Inhale ka, exhale. Pwede bang puro exhale lang? Exhale, subukan kayo mag-exhale lang. Ba, kulangin ka ng hinga. Kailangan lagi inhale ka. Hindi rin pwedeng puro inhale lang. Diba? Parang bibilaukan ka sa hangin yan. So, parang ganyan yan sa salita ng Panginoon sa ating paglago bilang Kristiyano. Magkasama yan. Pag-aaral ng salita ng Panginoon at panalangin. So, inhale, exhale. Parang ganun yan. So, hindi pwedeng isa. It cannot be one over another. And doing this, ay dyan tayo nag-i-establish ng angkla natin sa Panginoon. Na sa kabila ng pagsubok, kapag ang isang Kristiyano, sabi nga ng aming pastor, uh, a Christian on his knees, the devil cannot touch. A Christian on his knees, the devil cannot touch. Ibig sabihin ng isang Kristiyanong nananalangin, ng mataimtim sa Panginoon sa kabila ng pagsubok, hindi pwedeng magalaw ng dyablo. Nung si Hana ay may pagsubok na wala siyang anak ng napakatagal, ano ginawa niya? Nalangin siya. Naging tapat siya sa mga kaganapan sa worship nila. At nakikinig siya sa salita ng Panginoon. Si David, diba, nung siya ay humaharap kay Goliath, diba, pwede namang matakot ka na lang yung buong grupo ng mga sundalo ay takot na takot. Diba, madali silang
nakalimot sa Panginoon. Pero si David, ano ginamit niya? Nanalangin siya sa Panginoon at ginamit niya ang kanyang salita. Kaya ang kanyang salita na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kaya natalo niya si David. Ay si Goliath. So yan ang angkla natin bilang Kristiyano. Huwag tayong kumalimot na meron tayong Kristo. Kapag tayo natutukso, kapag tayo'y may mga kasalanan na kahihirapan tayong iwaksi, nasa ating puso. Okay. Ah, gumamit tayo ng salita ng Panginoon, tayo manalangin. At diyan natin ma-exercise yung angkla natin para hindi tayo lumayo sa kalooban ng Panginoon. Okay? At bilang pagtatapos, sana hindi niyo pong maalala yung mga punto natin. So yung unang punto natin ay, first one is, we have storms and the slippery places. Normal sa isang Kristiyano ang dumaan sa pagsubok na naglalayo sa atin sa kalooban ng Panginoon dahil yun ang gusto mangyari ng Diablo. Ito yung mga anxiety natin, distress natin, mga peer pressure, masasamang impluensya, mga sikretong kasalanan, mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon. Pero part 2, meron tayong kasiguruduhan, meron tayong steadfast anchor. Huwag tayong kumalimot na meron tayong Kristo na ibababa natin yung angkla na to para hindi tayo maagos ng kasalanan na nagtutukso sa atin at maglalayo. May Kristo tayo, siya ang ating kaligtasan, parang angkla tulad niyan. At pangatlo, araw-araw nating ibaba ang ating angkla. Let's use it. Let's always depend on Christ sa kanyang gabay sa ating buhay. Let's be faithful to Him through the two means, dalawang kaparaanan ng grasya, two means of grace, just through God's Word. Kaya importante, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon araw-araw at panalangin, araw-araw din yan. Okay. So, sana maging useful ito. Medyo matatagalan yata mensahe ko. Pero sana yung naging biyaya ito sa inyo. At salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa akin. Okay, so tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito. Ako po yung humihiling ng inyong gabay sa aming mga kapatiran na nandyan sa Ojongan. Sana po tulungan niyo po sila na huwag makalimot na meron kaming angkla sa pamagitan ni Kristo. Na hindi po kami lumayo sa inyong kalooban. Maging pagpapala po kami sa aming kapatiran. At maging tapat po kami, Panginoon, sa aming pananambahan po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa araw na to. At maging ka-enjoy-enjoy po ang fellowship po na gagawin ng young people po ngayong araw na ito. At huwag po sila makalimot, Panginoon, sa aming pong tagapagligtas na nagbibigay sa amin ng stability, ng kapayapaan. At salamat po, Panginoon, muli sa inyong ginawa sa krus para po sa aming kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, maraming salamat po.